meron small business, part-time kong ginagawa si I Am Worldwide, at pero full-time by heart. Okay? Nakilala ko sa I Am Worldwide sa pamamagitan ni Mentor Hanily Ulila Culyerin sa kanyang FB page. No? Siya po yung aking angel mentor. Okay, mentors, are you all excited? Papakilala ko na po ang ating speaker tonight. Siya po ay homeschooling mom of 3 boys, licensed real estate broker, traditional business owner, Ford Everest Titanium Car Achiever, Ruby Elite Executive, virtual club for our Ruby Elite Executive, soon to be a Diamond, mentor Maylin Aquino. Go Mens May! Welcome sa Team Victors! Hello, hello! Amazing morning, mentors! Hi! I-claim na natin yan, no, mens? Lahat tayo magiging diamond, no? I-claim natin in His perfect timing. Yon. First of all, gusto ko muna mag-thank you sa inyong Mother Victor for inviting me, no, in this Monday webinar ba ang tawag niyo dito, mens? I think oo. Thank you for for choosing me as one of your speakers. Alam ko marami din naman magagaling, no? Maraming mas matatagal na sa akin, pero it's a privilege to be here tonight. Kaya nung in-invite tayo ni Mentor Agnes, nagulat ako ha. Yung invite sa akin ni Mentor Agnes, talagang siguro 2 months, 2 months yata before ito. Tama ba, Mentor Agnes? 2 months ago yata, in-invite niya na ako, no? Ganon siya ka, anong tawag dyan? Ganon niya pine-prepare yung mga speaker para talagang, alam niyo yon, ready kapag ka magbibigay sa inyo ng additional learning. So, ayan. Wow, thank you po. Thank you po. It's also my first time to be here sa webinar po ng Team Victors. Ayan. So, I think simulan na natin. Kamustahin ko muna kayo pala. Kumain na po ba kayo? Nag-dinner na ba ang lahat? Ayan. Yes po. Okay. Sige, ma'am. Ay, sige. Sige, men. Sorry, nasanay ako sa ma'am. Okay. Sige po. Simulan ko na, no? Since kanina nagkaroon naman tayo ng introduction about myself, I will be sharing my screen with you para mas mapakilala ko yung self ko sa inyo. Wait lang po ha, mens. Ayan, saglit lang po. Okay. Nakikita naman po ba yung screen? Thumbs up po kung nakikita. Okay. Thank you po, mens. Ayan. So, to formally introduce myself, ayan, ito po yung bio ko. I am Mentor May, no? Marami siguro nagtataka, ay, kapangalan siya ni Mentor May. So, sobrang happy ako doon kasi yung top 1 natin kapangalan ko. Pero ang difference lang, no, yung spelling namin sa akin Y, sa kanya E. But nakaka nakakatuwa kasi yung iba, akala nila ako daw si Mentor May. Sabi ko, ay, hindi po. Soon, no? Tayong lahat magiging Mentor May Sibulan din tayo. Yan. So, ito po, yung family ko. So, ako po, like what, yung host natin, Mentor, sorry, hindi ko nakuha yung name mo. Ano nga po yung name ng host natin? Mentor, sorry Mentor ah. Medi po, Mens. Mentor ano po? Medi po, Medi. Medi. Okay, sorry, Mentor Medi ah. Alam mo, medyo sa pagdating sa memorization ng pangalan, dyan ako pumapalya. Yon, Mentor Medi, thank you so much. Um, Ako po ay isang homeschooling mom. So kung makikita niyo sa picture, ayan po yung 3 kong anak na lalaki. Yung panganay po namin ay 10 years old. Pangalawa po yung nasa gitna, he is turning 7 years old. And yung pangatlo, 5 years old naman. So bilang isang mother, no, of course, 'di ba, as a mom, you want to give the best for your child. Kaya kami for your children, okay? Kaya kami ng asawa ko, we decided to homeschool our kids. So, hindi ko lang alam kung kayo po ay familiar sa homeschooling, pero ngayon sa Philippines and even worldwide, um,
marami na po ang nag-homeschool talaga. Kasi number one po na gusto naming i-build, no, or um, ma-develop sa mga anak namin yung magandang character and good habits. So yun yung reason bakit kami nag-homeschool. Okay? And aside from that, kasi we want our kids to also have this relationship, no? Yung relationship natin kay Lord. So yun yung gusto naming ipasa sa kanila. So ayan po. Before I am, ito po ang ginagawa ko. So, I am a dedicated homeschooling mom. So, yung panganay ko po, he is this coming school year, grade 4 na siya. Yung pangalawa ko po, yung nasa gitna, is an incoming grade 2. And yung bunso po, incoming kinder siya. So, lahat sila tinuturuan ko po. Iba-ibang level. O, di ba, mentors, isipin nyo, paano kaya ginagawa ni Mentor May ang I am? Mamaya, i-share ko paano. Ayan. So, ito yung mga activities na ginagawa namin. Ang kagandahan sa homeschooling, very, very flexible. Kasi nga, dahil nga hindi namin kailangan ihatid yung mga bata sa school, no? Anywhere we want to go, pwede. Kunyari, mag-homeschool kami sa labas, kahit sa coffee shop kami, pwede. No? Homeschool kami most of the time, nasa labas kami. Talagang pinapalabas namin yung kids para mas marami silang makilala kasi 'di ba ang iniisip ng iba baka yung socialization no hindi ma-develop pero hindi alam nyo ba mas marami silang kakilala kasi nga iba-ibang lugar na pupuntahan namin iba-ibang culture yung um, na nakikita nila so ayan so ito po nag-journey na po ako ha ayan so kanina na mention ni Mentor Medi 'di ba I am a licensed real estate broker. Actually, I've been in a real estate industry for since 2009. So I worked with Ayala Land 2009 and I worked there for 5 years. Tapos nung nakapasa po ako as a licensed real estate broker, I decided to resign. And then yung husband ko, siya yung natira nun. My husband was a former sales director po ng Ayala Land din and he's handling projects here in North Luzon. So lahat ng Ayala projects sa Luzon, yun po yung hinahawakan niya before. Pero, nung nakita namin yung opportunity din na iba din kasi pag ikaw real estate broker ka, you have alam mo yon mas may time ka kasi para sa family mo kasi hindi ka tali sa oras. Alam naman po natin yan, no? Kapag nasa corporate ka, usually kailangan sundin mo yung oras ng company kung saan ka nag-work. So kami, we decided to have our own realty business. Pero ngayon, ang kinikater po namin, we cater Ayala land projects pa din. Kasi doon na kami sanay Kumbaga, ang forte namin ay nasa um, high-end market. So ito po, combination of Alveo, kung familiar kayo, lahat ng projects ng Alveo and Ayala Land Premier, accredited po tayo dyan. So we do cater reselling, pre-selling properties, and leasing also. Ayan. Aside from our real estate business, we also have traditional business po. Ano ba to? Nag-franchise po kami ng mga businesses before. So, isa dyan sa mga franchise namin, familiar kayo sa Shawarma Shack, buy one, take one. Okay, meron po tayong branches niyan dito sa Pampanga. And before, kung familiar kayo sa Lugaw Republic, nag-franchise din kami before. Nilagay din namin yan sa SM Pampanga. Pero, nag-close po siya nung pandemic. So, nung nakita namin naman, naaral na namin itong food business, no, we decided na gumawa naman ng sarili naming brand. So right now, we have our own brand of soft serve ice cream and iced coffee. So ito, operating din to ngayon dito sa mga malls dito sa Pampanga. Ayan. Let's move po. Okay, wait. This is the start of my I am journey. Actually kasi ako lang talaga yung mas active sa ganito sa training, sa mga attend ng events. Yung husband ko kasi mas hands-on siya sa business po namin ngayon. So, ang ginagawa namin, hati kami. Ako kasi yung sa homeschooling, tapos ako yung gumagawa ng IAM. Yung husband ko naman, siya yung mas tutok siya sa mga, sa real estate and also dun sa food business na meron kami. Okay? Ayan.
nakilala ko si Iam back October 2023. Okay, ito yung picture. First time po namin na-meet dyan si Mentor Cory, si Mentor Fritz. In-invite po ako ng aking angel mentor, si Mentor Princess, kung familiar kayo. Kapatid po siya ni Mentor K. Sunga, ang ating Diamond Mentors. Asawa po ni Mentor Raf, no? So yun, yung two couples na po na yun, ay mga kaibigan na din namin. And nakasama na din namin sila in some of the businesses that we have before. So hindi na sila bago sa amin. Nung na-invite kami, actually, pumunta lang ako doon dahil nahiya ako, dahil para mapagbigyan na lang. Sige, attend na nga ako kasi nakakahiya naman, ilang beses na ako in-invite ni sis Princess, hindi tayo pumupunta. Tapos in-invite ko yung husband ko, sige loves, punta tayo, coffee lang tayo. So ayan na po yan, nag-coffee lang kami. Tapos, maya-maya, pinalapit na nila nun si Mentor Cory, ayan. Tapos nag-present na nung IAM, sabi ko, networking to. Kasi mga men, kung hindi nyo natatanong, no, familiar kayo sa Nu Skin. Nu Skin, na-invite din ako dyan. Nagbenta din ako ng mga products nila, pero hindi naman kasi ako active. Alam niyo yung nagpa-member ka para makakuha ka ng discount sa product. So, ganyan. So, somehow, meron akong idea sa network marketing companies, pero hindi ko siya talaga trinatrabaho. Parang ito yung first time ko na karirin ang network marketing, no? Dito kay IAM. So, may idea na ako, okay. Kasi pagdating dito sa network marketing, medyo negative talaga kami ng asawa ko. Kasi nga, isip namin, parang, alam mo yun, ang dami kasing bad connotations pagdating sa networking. I'm sure, pati kayo na-experience nyo yan, or naiisip nyo na parang networking, ay, ano lang yan, kailangan mag-recruit ka. 'Di ba? Parang, ayaw namin yung gano'n, yung recruit ka, tapos yung magiging pushy ka. Ayaw kasi namin yon, ayaw namin maging pushy talaga. Kaya iniiwasan namin yung mga ganyang business. Pero sabi ko nga, nung nakita ko yung product, familiar ako sa barley. Pero hindi ko pa siya na-try. And nakita ko, marami akong nabasa about barley na maganda yung produkto. So, sabi ko sa asawa ko, sige, try na lang natin yung product. Kasi yung product, wala naman mawawala, iinumin mo lang naman. Tapos pure and organic naman siya. So, ayun, hindi kami kumuha that day, mentor. Tinry muna namin yung produkto. Kasi nga, ako naman, kapag maganda yung product, for me, hindi siya mahirap ibenta kung maganda yung produkto mo. Tama? So, tinry namin yung product. And then, alam nyo ba, mentor, ako kasi, may health condition ako. Constipated kasi ako. Usually, 4 to 5 days ako before, bago mag-poops. No? Ganon ako ka-constipated. And ang dami ko na ding na-try sa market na para sa bowel movement, mag-improve yung bowel movement, psyllium, ganyan. Yung hindi masarap yung lasa, alam niyo yung psyllium, yung lasang walis po siya. Hindi talaga nag-e-effect. Pero nung tinry ko tong barley, alam niyo, mentor, after 1 week of taking barley, yung first na na-experience ko, parang yung chan ko nag-acid. So, tinuloy-tuloy ko lang, kasi sabi nila tuloy-tuloy lang. The next, after 3 days, grabe talaga, ang dami kong nilabas. So, ganon nakita ko yung power ng barley. Ganda pala niya. Kasi, ang dami ko nang tinry before, wala naman effect sa akin. Dito talaga, mens, alam nyo yung parang nag-LBM ako for 3 days. Pero after that, nag-normalize na yung bowel movement ko. 'Di ba? Ang ganda ng product. So, doon pa lang, napabilib na ako na, ay, iba yung produkto na to, maganda siya. Tapos yung husband ko, meron siyang, um, ano nga to, yung allergic rhinitis. Every morning po, pag gumigising siya, lalo na pag naka-aircon, yung barado yung ilong niya. Tapos parati siyang nagsisneeze. May mga ganun po ba sa inyo, yung may allergic rhinitis? Tapos nung tinake niya yung barley, by the grace of God, no, nakatulong din talaga yung product. Mas naging ano na yung, mas naging maginhawa na yung ilong niya every time na gumigising siya. And ngayon, mens, alam nyo, mas napapansin namin
na lumakas din yung immunity ng husband ko. Kasi every time na, kunyari nafe-feel niya na parang lalagnatin siya, before, no, after siguro 1 day or 2 days, lalagnatin talaga siya. Pero ngayon, pag nafe-feel niya yon, kunyari lalagnatin siya, inumin niya ng barley, no, hindi natutuloy. Hindi siya natutuloy. Kaya sabi ko, ay, ang ganda ng product. And another thing, yung energy, lalo na kami, di ba, ang dami din naming inaasikaso, ginagawa, iba yung energy talaga na binibigay ng barley sa katawan. So, benta na yung product sa akin, mentor. Nabenta yung product yung naging way. Kaya, o sige, kuha tayo ng package. Eh ako bilang negosyante, mentor, pag package yan, kukunin ko yung pinakamaganda. Kasi gusto ko, makuha ko din agad yung return of investment. Kasi di ba ganun tayo, pagka nasa business ka kasi, iisipin mo, kailan ko makukuha yung ROI ko dyan. No? Kaya kinuha po namin after 2 weeks. No, pinag-pre ko muna pala. Sorry na pahaba yung kwento ko ha. Yan. Pinag-pre ko muna to kasi nga sabi ko, kung para sa amin to, kung pwede na, kung gagawin talaga natin, dapat no, ipag-pray natin. Inaantayin ko talaga yung sagot ni Lord before ko i-go. So eto na, mentors. After ko siya ipag-pray, hindi pa sumagot si Lord. Kasi first week kaming minute niyan eh, October first week. Second week, third week, lumipas, wala ko narinig na ano, parang hindi ko nararamdaman yung answer ni Lord sa akin. On the fourth week, nagbabasa po kasi kami every night ng mga anak ko ng storybook, no? Children's storybook bago sila matulog. And ito po yung nasa left, no? About the buckwheat. Tapos habang nagbabasa ako, nabasa ko dito, no? Today in the surrounding fields, different types of corn grow there. Not only rye and barley, but also oats. Ba, sabi ko may barley. May word na Lord, ito na ba yon? Ito na ba yung answer mo sa prayer ko? Pero sabi ko, ay hindi siya biblical. So hindi ko sige Lord, hindi siguro, baka nagkataon lang. The next day, mentor, paggising ko ng umaga, every morning po kasi, no, we do daily devotion and Bible reading. So maganda yan, magandang practice po yan, paggising natin para buong araw natin, refresh tayo by the words of the Lord. O anyway, dun sa Bible na binabasa ko sa 2 Chronicles 27, nandun ako nung time na yon, nung morning na yon, sumakto, 2 Chronicles verse 27 ako. And nabasa ko doon, Jotham waged war against the king of the Ammonites and conquered them. That year, the Ammonites paid him 100 talents of silver, 10,000 cores of wheat, and 10,000 cores of barley. Nandun na naman yung word na barley. So sabi ko, Lord, ito na ba yon? Ito na ba yung answer mo dun sa prayers ko na dapat ba bumili na kami ng package? So, yun yung yun yung time na nakapag-decide kami ng husband ko. Kinising ko yung husband ko, ay, Labs, ito na yun. Ito na yung sagot ni Lord. I think kailangan na natin kumuha ng package. Kasi, alam niyo yun, mentors, maganda na kami kasi ng asawa ko, i-share ko lang yung practice namin. No? Every time na meron po kaming gustong bilhin or gustong, alam niyo yun, every decision, whether maliit na bagay yan, pagbili lang ng sapatos or anything, no? Pinagpipray namin yan. And we wait kasi ayaw namin na magkamali. Alam niyo yun, kasi before, nagkaroon na kami ng mga past experiences na masyado kaming aggressive. So dumating sa point na na-discipline kami ni Lord noon kasi nga, hindi kami nag-wait. So this time, we make sure every time na meron kaming small and big decision na gagawin, pinagpipray talaga namin. Kasi mas maganda na pag ginawa mo siya, alam mo na guided ka. 'Di ba? Kasi mahirap naman kung susugod ka, tapos di ka ready. Kasi ito, kapag kapag ikaw pinag-pray mo yung isang bagay, whether magkaroon ka man ng challenge dyan, 'di ba? Whether panghinaan ka ng loob, kapag pinag-pray mo yan, malalampasan mo yan. Kasama mo si Lord eh. Tama? So, maganda talaga pag-pray natin muna lahat before before natin gawin yung isang bagay or before tayo mag-decide agad-agad. So tip lang po yun, ayan. So doon na nag-start yung journey namin with I Am Worldwide. Kasi ito, start na din kami nag-share. Actually, nung una, hindi pa talaga business tong sinishare namin. Product talaga, kasi doon kami na-sold talaga eh, doon sa produkto, di ba? So yun talaga yung shinare namin. Every time kasi nag-share kami,
gusto namin na yung purpose namin is really matulungan yung tao na yun. Kung sino yung specific person na gusto namin lapitan to offer the product, gusto namin matulungan siya or sila ng produkto. So start na yan. Tapos, um, hindi namin pa alam na paunti-unti, nagkakaroon kami ng leader. Ito, yung nasa left po, yung itong may pizza, yan. Pinsan po ng asawa ko yan. Isa yan sa mga Sapphire Elite Executive na rin natin under Team Zion. So nakakatuwa kasi ito, inofferan lang namin dahil mataas po yung ano tawag doon, mataas yung BP niya, no? Tapos talaga nakatulong din yung barley sa kanya. Because of that, stinart niya din gawin yung business. Tapos ngayon, grabe, isa po sa magagaling nating Sapphire Elite Executive yan. And nakabunot din siya ng isang magaling na Sapphire din under her team. So nakakatuwa, no? From there, from the product itself, kapag talaga naman yung produkto ay maganda and nakatulong sa'yo, hindi ka mahihirapan i-share eh. Hindi ka din matatakot na i-offer sa ibang tao. Ayan. So ito po, 'di ba po nag-join po kami October 29 of 2023. Tapos sinabaho namin, nag-share kami. And December 2023 po, doon natin nabuo yung Just For You natin. And pati po yung Sapphire Elite Executive. Ayan, na hit din natin siya noon. And at the same time, nung month na yan, nag-start na din po kami mag-isip ng name para sa team. Kasi nga, nagkakaroon na din po kami ng mga resellers ng time na yon. May paisa-isang leaders na din. So, we decided to, ayan, create the name Team Zion. And ito pong picture sa baba, this is our first time na ma-meet po yung ibang top mentors. Like si Mentor Jessa, si Mentor Marlon. Ito po yung lunch treat ni Mamshi and Papshi sa Shangri-La. No? So nakasama po tayo dyan. Nakakatuwa kasi first time po kasi namin na maka-receive ng incentive. Ayan. Kasi most of the time, mentors, kami kasi yung nagbibigay ng incentives, no? Kami ng asawa ko. So nakakatuwa, ang sarap ng feeling na pag nabibigyan ka din ng incentive, 'di ba? 'Yun. Tapos eto. So tuloy-tuloy lang pag-share. Nung June 2024, doon po namin nilabas yung first car namin dito kay IAM. Ito po yung Ford Everest Titanium. Ayan. And nakakatuwa mentors, no? Kasi ngayon ay June 2025. 1 year na po yung car namin. Ginawa kasi namin ng husband ko, 3 years to pay lang. So, 2 taon na lang. 2 taon na lang. Ayan. So, ayun, i-encourage ko lang kayo, no, na soon, kapag ka, na mararamdaman nyo naman yan. Basta pag-pray nyo din, mararamdaman nyo kapag ready na din kayo ilabas yung first car nyo, mentors. Yon. So, ito yung mga events na na-attendan namin noong 2024. Kasi kami, kahit nasa Pampanga po kami, wala kaming pinalampas na event. Lalo na pag malalaking events ng IAM, nandyan po kami. Kompleto yan. Hindi naman kami parating kompleto, pero we will make sure na kung sino yung pwedeng pumunta, pupunta talaga. Isa yan sa way namin para makapaghatak ng leaders. Kasi marami kaming leaders under our team. Like yung nakuha nung isang direct po namin, no? Nakuha siya nung 7th year anniversary. Sapphire Elite Executive na rin po siya ngayon. So alam nyo yon, hindi siya naaya dahil, anong tawag dito, naaya siya sa I Am Worldwide dahil umattend po siya nung anniversary. Actually, hindi nga po siya umattend dahil gusto niyang mapanood yung I Am. Umattend lang siya dahil sa Bini. Yung mga anak niya, gusto lang makita yung Bini. So alam niyo yon, ang ganda nung program na ginagawa ni I Am para sa atin. So ang gagawin lang natin, kung kaya nating maghatak talaga, lalo na pag may big events po, gawin natin. Kasi leveraging yan. Leverage para sa atin kasi nga, hindi mo na i-explain yung mga kailangan mong i-explain sa kanya. During the event, maririnig niya na lahat yun sa mga top mentors pa. 'Di ba? Ayun. So, ito po, ay, naghang. Yan. Yan. Sorry. Tapos, noong September 2024, mentors, ito kasi, yung mentor namin, si Mentor Raf and Mentor K,
nilaban talaga din namin kasi tumatakbo silang diamond yan. So nakakatuwa sa team kasi pag merong, lalo na yung mga nasa top, no? Tulungan kasi talaga eh. 'Di ba? Dito sa IAM nakita ko, hindi talaga natin kaya kung tayo lang. Kailangan talaga suportahan tayong nasa ilalim natin para tayo ay, alam nyo yon, mag-rank up. So nakakatuwa kasi dito inano talaga namin to. Trinabaho and plinano talaga namin. O sige, ito yung goal. Ganito, i-hit natin siya. Kasi gusto namin sabay-sabay kami. So yon, by the grace of God, no, mentors, nakuha natin yan together with our team. So yun yung nakakatuwa kasi team effort talaga siya. Ayan, pinagplanuhan talaga namin, ginol talaga namin siya. So this time, ang igugol namin this year, si Mentor Joseph and Mentor Princess, sila dapat ang mag-next na magda-diamond. So, yun, Mentor. Ito yung iba pa sa mga 2024 highlights ng team. Ayan, so, ayan, kung mapapansin niyo po sa ilalim, na-invite na din tayo na mag-speak sa iba't ibang IBP at the same time, no? Ayan, yung mga, ang dami na din, nung inopen po yung IBC Pampanga, marami na din pong mga ibang mentors, iba't ibang mentors na hindi ko nakikita before na nakilala ko din through the IBC na meron tayo sa Pampanga ngayon. So, ito na rin po yung mga business expansions na ginawa natin. Ito, mentor, sa hindi siya madali, okay? Tsaka dapat pag gagawin mo to, kasi first time ko siyang ginawa eh, dahil nga, di ba, sabi ko sa inyo, first time kong trabahuin talaga tong network marketing. So, dito, nakita ko, hindi siya madali. Hindi siya madali. Kasi kailangan yung time mo, ready ka, dapat ready din yung panggastos mo, no? At the same time, physically, mentally, emotionally, holistically, dapat ready ka. Kasi iba't ibang tao kakausapin mo, iba't ibang lugar pupuntahan mo. So yan, pinagpipray din yan. Kasi hindi mo siya magagawa ng, alam mo yon, yung sa sarili mo lang. Kasi kailangan mo din ng support eh. Support hindi lang ng team mo, but support ni Lord. No, lalo na sa mga pupuntahan mo tsaka sa mga taong inimit mo. So ito, may team tayo na binibuild sa Nueva Ecija po, ayan, sa Davao. We also have meron din tayo sa US mentors, meron tayo sa Pampanga, no? Meron din po tayo sa Manila, no? And pinagpipray pa po natin na hopefully makabalik tayo ulit sa Davao. Kasi ang gusto ko, matap din yung ibang parts of Mindanao. No? Kasi ako po, hindi ko na-mention kanina, no? Yung father ko po kasi, nasa Pampanga ako ngayon, but my father is a Davaoenyo. My mother is from Bukidnon. So, Mindanao, sa ulado ko, ang napunta ako sa Pampanga kasi po ang asawa ko ang Kapampangan. Yon. So, ito mentors, ito yung mga team incentives ng Team Shera, yan, and Team Zion, pababa. Kasi 'di ba mentor, natandaan nyo kanina pinakita ko sa picture no na naramdaman natin how it felt no nung nagkaroon tayo ng incentive from our top mentors. So, dahil na-experience ko 'yon, gusto ko rin ipasa 'yon sa mga sa mga members under me. So, ito yung isa sa mga direct namin, yan. Sapphire na din po siya ngayon, si Mentor L. Aquino. So, binigyan din natin siya ng Lacoste incentive, and then dito po sa Clark Marriott, nagpa-lunch din po kami. And ito just recently, ito po yung awarding ng Sapphire last weekend lang. Ayan, Lacoste incentive din natin yung isa pa nating leader under Team Zion din po. Direct po siya ni Mentor L. Sila Mentor Alvin and Krisha Paltao. Isa po sila sa mga HK incentive achiever din. So, ayan, nag-lunch out din po kami together with the other mentors. So nakakatuwa kasi you celebrate small wins together. So yun yung importante kasi dapat mahirap kasi mag-celebrate ka nung ikaw lang mag-isa or mag-celebrate ka dalawa lang kayo. Mas masaya when you do it together as a team, no? Importante talaga dito yung team. Ayan. So ito po just recently lang din, no, isa po tayo sa mga nag-qualify din sa ating Hong Kong Travel Incentive Part 5. So yon, grace lang din po ito ni Lord. Syempre,
may kasamang work. Kasi ito po, yung mga sales na pumasok dito, ito po yung mga bunga nung business expansion na ginawa ko nung ako po ay nag-Davao. So nakatulong po yung mga ginawa nating expansions nun. Kaya na hit po natin yung travel incentive na ito. Okay, dito na tayo sa main topic natin, mentors. Itong main topic ko actually mabilis lang siya. And nung minessage ako ni Mentor Agnes na, Mens, um, kung ano yung mga challenges na nafe-face mo, ganyan, i-share mo naman. Sabi ko, oo, Mens, I think pare-pareho naman tayo ng challenges, no, or struggles na nafe-face dito. Dito specifically with our business now with IAM. And alam ko, most of you, hindi na din kayo bago dito sa mga challenges na to. Pero gusto ko lang din i-share, ano ba yung mga bagay na nahihirapan ako and ano yung ginagawa ko para alam niyo yun, malampasan ko yun. So ito, the title is Beyond the Struggle, Discovering Strength Through Adversity. So yan, i-share ko lang to, no? Life is full of challenges, but how we choose to approach and overcome them can make all the difference. Okay? Ayan, sige, mentor. Ito yung mga common challenges na i-share ko sa inyo na na-experience ko. And I think na-experience nyo din. So, unang nakita ko, mentor, itong skepticism. Kung familiar kayo dito, no? Medyo negative attitude kasi ito eh. This is an attitude of questioning or doubting. Ito yung nakita ko nung una sa akin, sa amin ng asawa ko, no? Kasi very skeptic nga kami pagdating sa network marketing. Hindi ako naniniwala noon na merong kumikita sa network marketing. Feeling ko maraming gumagastos, pero walang kumikita. No? Ganun yung mindset ko before. Ah, kasi nga, hindi ko pa naintindihan. Pero alam nyo, nung lumalim ako, kaka-attend ko ng training, kaka-attend ko ng mga Zoom meetings, no? Nakita ko, maganda pala ang network marketing. Alam nyo yon? Parang from a negative mindset, nag-shift yung mindset ko na kaya pala siyang gawin. Kasi based dun nga sa mga top mentors natin, no, sa mga stories nila, yung iba nga, high school graduate. Yung iba nga, alam nyo, nagsimula talaga sa walang-wala, pero kinaya nila. So for me it's a matter of having the right mindset. So ito, na along the way, na-discover ko na kailangan yung mindset natin mabago while we are doing this business. Kasi nga, alam niyo ba yung T principle, mentors? Alam niyo yung T principle? I-share ko sa inyo. Sa church namin, sinishare kasi to. When you have the proper thinking or the right thinking, you will have the right emotion. That's letter E. And when you have the right emotion, you will have the right action. That's the T principle. So nagsisimula talaga sa isip natin, sa mindset mo. Kasi pag tama yan, tama yung magiging emotions mo, tama din yung magiging actions mo. No? So, importante dito, we have the positive and right mindset. Yan. Second po, ito mabilis lang po ito, mentors. Hindi kayo matatagalan. So, you will have more time later for questions. Ayan. Another common challenge na nakita ko po dito sa network marketing, dito sa 1 year, more than 1 year ko kay IAM, is ang hirap mag-direct minsan. Tama? Ang hirap mag-direct. Ang hirap humanap ng tamang leaders. Bakit ganun? Parang hindi ko mahanap wala pa yung agila ko. Nahihirapan akong kumuha ng direct mentor kahit nga copper, hindi ko makuha. Ganyan, no? May mga ganong moment. Hindi kasi araw-araw Pasko, no? Even naman sa real estate, sa kahit anong sales, no? May times na talagang tagtuyot. May times din na marami kang ani, no? Pero dito, nakita ko, since maganda yung produkto na natin eh.
'di ba? So ano yung bakit nahihirapan tayong ibenta or bakit nahihirapan tayong i-share? Bakit wala tayong makuhang pay-in? Dito nakita ko mentor na siguro pwede nating i-apply kasi ito na try ko eh. Pwede nating i-apply na hindi tayo mag-focus doon sa selling. Instead, focus natin yung helping, no? Instead of selling that package to a person or to your prospect, why don't you start helping them? Kunyari, 'di ba every time we sell, kasi ang mindset mo na agad ay kailangan ko to para meron akong komisyon. So, alam nyo yon, nasa mindset din na komisyon kasi agad eh. 'Di ba? So, bakit hindi natin i-position tong offer na to para maging solution dun sa problem ng tao? Tama? Kasi yung barley, yun talaga yung ginawa siya, 'di ba? It was created by God kasi it's a plant eh. So God made it, no? It's a plant that was created by God to help other people, no? To help us specifically sa health natin. So instead of us focusing dun sa commission, puro commission, well, commission will follow naman po. Pero yung why don't we shift our focus to solving other people's problem? No? Lalo na kung may health condition yan. Kasi mararamdaman po ng tao kung binibentahan mo lang siya para magka-commission ka or binibentahan mo siya para makatulong ka. Mararamdaman po ng tao yan. Yung pagiging genuine mo as a person. No? Kung gusto mo talagang matulungan yung tao, ramdam po yan eh. Alam niya, ay, kukomisyonan lang ako nito. Pero kung nararamdaman niya na talagang tutulungan mo siya, and through that product, pwedeng mabago yung life mo, pwedeng mag-improve yung health mo, mararamdaman din po ng prospect mo yan. So, yun lang yung napansin ko. Kasi kami, mentors, ganito kami na asawa ko kasi, pag nag-o-offer kami, never kami namimilit. Basta kami, kino-convey namin yung message namin sa mga tao na ito, gusto namin siyang i-offer sa iyo kasi nga gusto namin matulungan yung health mo. Ngayon, nasa sa kanya naman eh, no? At least tayo bilang messenger or bilang ambassador ng I Am Worldwide, nagawa natin yung part natin na na-share yung product na yun. Ngayon, the decision will be on the part naman of that person na napresentan mo. Kung ayaw niya, edi it's okay. Kasi pag kinailangan niya yung product, for sure babalik yan sa'yo. So yun lang, let's be genuine in offering or in, yun, in, anong tawag dyan? In introducing our products with each person na makikilala natin or gusto nating offeran along the way. So yun. Pangatlo po, ito yung nakita kong very, anong tawag dyan? Attrition, no? Lalo na sa mga top mentors kasi parati ko naririnig to. Before, hindi nga ako masyadong familiar. Ano ba yung ano nila? Pero, iba kasi ang attrition sa real estate. Iba din ang attrition dito sa network marketing. So, dito nakita ko, kasi nga, dito, di ba, you work with your leader. So, pag nawala talaga yung leader mo na yan, laki talaga nung effect sa team. So, dito, nakita ko isa sa mga challenge ito um, ng mga I am, sa atin, no? I am mentors. Sabi ko nga, paano kaya natin masosolusyonan tong attrition? Kasi hindi mo naman talaga siya makokontrol eh. Tama, it will happen. Yung isip ng leader mo, hindi mo naman kayang kontrolin yan. 'Di ba? Pero ikaw, ano yung magiging respond mo towards it? Kapag ikaw nawalan ka ng leader, katulad niyan, ako din, ang dami ko na din pong mga leaders din naman na hindi na din active, no? Pero I'm sure mas marami sa inyo yung mas matatagal na, mas marami kayong leader sa akin. Pero ang since kaya kong kontrolin kung ano yung respond ko towards that situation, ano yung pwede kong gawin? First, you have to seek support. Kaya importante may team ka. So kung ikaw may nawala kang team under mo, seek ka ng support dun sa upline mo. Yun lang yung natutuwa ako dito sa nakakaano lang din dito kasi sa team namin.
pinag-uusapan kasi namin siya. So, ano yung ganito, ganyan. Alam niyo yung parang dahil isang pamilya na nga kami, hindi na lang kami parang business partners kasi dito, parang pamilya na talaga kami. Sometimes, dumadating sa point na tinatawanan mo na lang eh, no? Pero, iba kapag may mga kasama kang mentors na ino-overcome yun, no? Iba yung feeling kapag hindi mo siya hinaharap ng mag-isa. No? Meron kang mga top mentors na malalapitan mo pag dumating yung time na ganyan, yung nagkaroon ng attrition. And ano ba yung mga bagay na nakita ko din na pwedeng mag-build pa sa momentum ng team? No, number one, gusto ko i-highlight yan si ating mother warrior, si Mentor Jessa Venancio. Napakaganda ng ano niya, nung ginagawa niya para sa team. Alam niyo yung generosity niya na makikita mo yung heart niya towards all the Warriors team members, no? Na hindi lang siya eh. Alam niyo yon, parang lahat tayong leaders under niya. She values everybody. Yung wala siyang pinipili. So nakakatuwa yun, nararamdaman ko yung heart ni Mentor Jessa na alam mo yon, yung pagiging generous niya, she really spends time to look for mentors para every week meron tayong webinar, no? Like what Mentor Agnes is also doing. Tapos, she also shares her resources, no? Para lang ma-incentivize yung team. So, nakakatuwa yon kasi talagang nakikip din yung organization. At the same time, mas nabuboost din yung confidence ng iba na, alam mo yon, um, mas nakikita kasi, mararamdaman mo kasi na anong tawag diyan? Nagba-bounce back. Okay, nagba-bounce back kasi yung love ni Mentor Jessa sa team. Kaya ramdam din siya ng buong Warriors. So yun, yung pag dumating yung time ng attrition, siguro, aside from seeking support, yun, ano din, let's try to reconnect dun sa mga mentors na nanghina, naglaylo, kasi hindi na natin alam mentors kung ano din yung pinagdadaanan nila, no? Baka kasi hindi natin nakakamusta. Baka kasi umalis siya, may pinagdadaanan pala, hindi natin na kamusta. Kami, ang ginagawa ko, mentors, kapag may nararamdaman akong teammate or ano na medyo nanghihina, I ask, how can I pray for you? Kasi baka pala may pinagdadaanan yan na kailangan niya lang ng, alam mo yon, kahit simple prayer from you. So yun, importante po yun. Kamustahin pa din natin. No? And wag daw natin aawayin. Sabi ng mga top mentors, never tayo mga away ha. Kasi alam niyo yon, maliit lang yung mundo. Anytime pwede mong ma-meet ulit yung person na yan. Kapag inaway mo yan, naku, iyon. Wag nating awayin. Ayun, mentors. Ayan. So, ito po. Ito pa yung isa kong nakikitang common challenge sa atin. No? Dahil nga, hindi madaling makapagpapiin, no? Minsan, hindi naman hindi naman din active yung leaders under your organization. So, nagkakaroon talaga ng income stability. No? Nagkakaroon tayo ng, alam nyo yon, yung income, minsan okay, minsan hindi. No? Normal, I think normal siya sa network marketing. Um, ang ang nakikita ko lang po na pwede kong i-share, no? Siguro, ito yung pinapractice din kasi namin ng husband ko eh. Whenever, kasi 'di ba may dumadating naman sa point na marami ka ding sales, no? Marami na may araw naman na marami kang sales. So pag dumating yung time na yon, anong gagawin mo? No? Kasi nga alam mo hindi naman araw-araw Pasko. Ang gawin natin, let's all be good stewards. Paano gagawin yan, Mentor Me? Kapag ikaw, dumating yung time na nag-income ka, ano ba yung pinaka-priority mo? So, yun muna yung unahin natin. Kasi pag minsan may nakita tayong money sa bank account natin o may hawak tayong cash, mabilis kasing gastusin eh, tama? Pero kasi, yung business natin, hindi siya yung one time ka lang maglalabas eh. Every month, kailangan mong mag-maintain, no? Pagka mag-meet ka ng bagong prospect, kailangan mo may pangkape ka man lang. So, anong gagawin mo kapag nag-income ka?
dito po, mentor, nakita ko, kapag meron tayong income, let's use it wisely. Kung kaya nating mag-save, mag-save tayo. Huwag lahat, alam nyo yon, labas, bili ng ganito, bili ng ganyan. Priority muna natin kung ano yung need before yung want. Kasi later on, kapag nakabuild naman po tayo ng mas malaking team, mas magiging maluwag na sa atin yung mga wants na yan eh. Pero ngayon, dahil nga hindi pa naman ganun kalaki yung team natin, kung meron tayong income na pumasok, para lang ma-survive natin ng araw-araw, mag-save po tayo para dumating man yung time na hindi masyadong mabenta, meron pa din tayong dudukutin. May pang-maintain ka pa din. Kasi yun yung mostly nagiging reason bakit nawawala yung isang leader. Nakita ko lang po dito sa existing team namin ngayon. Kasi nga wala na siyang pang-maintain, kaya ayaw niya na umattend. May mga ganun po eh. So, pag dumating yung time na yon na talagang nagka-income ka kahit papano, magtabi po tayo. Wag lahat gastos-gastos, no? Syempre, yung priority muna natin. Needs muna bago yung wants. And then, kung kaya po nating mag-reinvest din sa growth natin, like, kunyari, nagkaroon ka ng extra pa, no? Nagka-income ka, nabayaran mo naman yung mga needs mo, yung mga bills, no? Tapos may extra ka pa, try natin siya i-reinvest din dito sa business kung kaya natin bumili kahit kung wala pa tayong anong tawag dyan, pang-present, no? Kahit yung iba kasi may folder, alam niyo po yung nagpa-print lang sila, yung meron kasing mga senior sa amin, no, wala naman sila, hindi naman sila techie. Ang ginawa nila mentors, yung folder, yung clear folder, nagprint ng mga ano natin, slides, tapos yun yung pinang-present. 'Di ba? Hindi naman kailangan bumili agad ng iPad or ano, at least nagre-invest kahit sa ganong bagay kasi magagamit mo talaga siya sa business. Ayan. Okay? And ayun po, maging disciplined lang tayo pagdating sa paghawak ng money. Kasi isipin po natin na tayo po kasi ay managers lang, no, ng wealth ni Lord. Yan po yung mindset namin ng asawa ko. Kung ano yung blessings na meron kami, hindi po sa amin yan, kay Lord yan. So bilang managers ng mga blessings ni Lord, ano yung kailangan namin gawin? Diba ikaw, kumbaga inassign lang kami dito, o sige, ito, i-manage mo yan. Kailangan namin siyang i-manage, pag-ingatan, no? Kasi nga hindi siya sa amin. Pag ganun yung mindset mo, mas magaan, no? Na mas magaan mong ma-share yung blessings din ni Lord, mas magaan na hindi mo kikimkimin yung kung ano yung meron ka. So, yun po yung ano about income stability. And this time, ito po, big challenge din sa akin to. I'm sure yung iba sa inyo, no, you also have problem or no, not problem, struggle with time management. So ako din po, dahil nga ang dami kong activity, no, lalo na yung magpapasukan na, paano ko mina-manage yung time? So ito, mentors, ano lang to, structure lang, chart for you, to show you how can we manage our time well. So ito, dito sa cross, kung makikita nyo, di ba, there's urgent and important. So if it's urgent and important, you do it now. Okay? Ano nyo naman, kayo yung makakapag-weigh niyan. Okay? If it's not urgent, but it's important, you do it next. If you think it's urgent and low importance, kung kaya pang ipagpabukas, you do it later. And kung sa tingin nyo, hindi siya urgent, hindi din siya important, huwag muna natin gawin. Marami kasi sa atin, di ba, na prospect, no? Common example po ito. Pati ako somehow, medyo guilty ako dito. Na prospect tayo. Tapos, biglang naka-move ka dun sa isang page, no? Tuloy-tuloy na scrolling, naubos na. Yung time natin, na-consume na 2 hours, 3 hours, nakaka-scroll lang sa Facebook. So, ako, may time na nagigilty po ako dyan. I am not proud of that. So, yun yung mga bagay na gusto ko din i-improve, no? Sometimes kasi, we are, we have so much things to do, but we spend our time mostly dun sa mga not urgent and low importance. So, ano talaga siya, disciplining yourself din pagdating sa time. So, ako, gagawin ko na yan, lalo na pagpapasukan na, no? Yung
time ko po kasi every morning talaga nakadedicate yan sa homeschooling. Lalo na nga ngayon, tatlo na kasi sila. So pinagpe-pray ko po kung paano ko mamamanage yung time ko niyan. Kasi morning pa lang, tuturuan ko na yung kinder, grade 2, and then yung grade 4 ko. Last yung grade 4. So ang morning ko hanggang, I think after lunch, hanggang 2, makakonsume na ng homeschooling ko yan. So ang ginagawa namin ng husband ko, after homeschooling, doon kami gumagawa ng business. So time manage, sobrang importante ng dapat sakto yung oras mo. Kasi alam mo yun, ma-miss mo lang yung 30 minutes, 1 hour. Ano na siya, malaking part na siya na dapat naging productive ka pero nagamit mo dun sa bagay na hindi urgent, hindi important. So, ayun, mentors. Ganon ang everyday namin, no? Lalo na nag-homeschool. Monday to Friday, 2 p.m. onwards, doon na kami nakakapag-errands, business, doon na. Hindi man buong 24 hours nakakapag-IM ako. Siguro sabihin mo, mga 2 hours, 3 hours. Pero dapat yung 3 hours na yon solid yung sa IM, no? So yun, mentors. Medyo mahirap siya. Sometimes nagiging inconsistent din, no? Pero kailangan nating gawin eh. Kailangan nating i-discipline yung self natin sa time, 'di ba? Kasi ano siya eh, once na lumipas na 'yan, hindi mo na kasi mababalik ang time, no? So, ano 'yan, isa sa mga bagay na dapat talaga tinetreasure natin and dapat minamanage natin ng maayos yung oras. Yun. Okay? So ito sa mga bago naman. Lack of skills and confidence. No? Lalo na yung confidence. Hindi mo naman masasabing lack of skills kasi talagang madedevelop naman yun over time. Pero yung confidence kasi minsan, um, matagal siya. Kumbaga, it takes practice, practice, practice. So, ganun lang naman ang gagawin din. Katulad namin, hindi din naman kami magaling mag-IBP pa before. So, nung ginawa namin, pinanood namin yung mga video kasi before, ang mga napapanood ko po, mga YouTube videos. So, lahat ng mga mentors, pinanood ko yan, paano sila mag-IBP. So, yan. Unang-una kong pinanood ko na IBP si Mentor Peach. Gusto ko kasi yung way ng pag-IBP niya dahil medyo professional, no, yung dating. So, nagsimula po ako doon. Pinapanood ko yung videos, tapos attend ka ng IBPs, hanggang sa ikaw, practice mo na din. Tapos kung may time po tayo to read books, important din po. If we can also, ayan, importante din yung nag-attend tayo ng events kasi from there, ang dami ding wisdom na pwedeng makuha. No? So ito, feeling ko kayang solusyonan agad to. Mabilis naman siya. Pero nagiging challenge siya sa simula. No? And important po, meron tayong mentor na nag-guide din sa atin. With our, ano naman sa Pampanga, um, yun, nakakatuwa kasi very guided din naman po kami ng mga mentors namin sa Pampanga. And ayun, ito, mabilis naman siyang ma-improve. Yan. So, ito po, i-share ko na lang din. We have to set our goals, no? Ano ba yung mga goals natin? Itong goals na to can grow, no? You can grow this, what matters. One step at a time, little by little, your steps will add up. So, meron man tayong mga goals before na sa tingin nyo hindi pa nagkakaroon ng result, no? Or hindi nyo pa nakukuha. Little by little po. Kasi I believe lahat naman tayo may kanya-kanyang timeline, no? Merong mabilis, no? May mga mabibilis po, may mga average, may ibang mabagal. Kasi kanya-kanya nga po ng timeline. Naniniwala naman ako na lahat naman ng goal na sineset natin, makukuha yan in God's perfect timing. No? Of course, sasamahan natin ng work, mentors. Hindi naman natin makukuha yan kung wala din tayong gagawin on our part. Pero yon, naniniwala ako pag ginagawa mo yung part mo and you just keep on believing, no? Importante kasi ikaw mismo, you are believing that you can get that goal. Makukuha yan. No? Hindi man mabilis, pero makukuha po yan. Yan. And then ito, sa mga napapagod, no? You have to take care of yourself also. Take some rest. Okay? Ito, mentor, sinasabi ko, you take some rest
hindi ko sinasabing pag nag-rest ka, ay magpahinga na talaga, yung wag ng, ano, yung hindi na magpakita, no? Ito, ano lang, pahinga na kung gusto mong one day, labas ka lang, no? Punta ka, take some, time to breathe, no? Punta ka sa isang lugar kung saan ka makakapag-isip. Kasi kailangan natin yan, no? Sabi nga dito, di ba, self-care is giving the world the best of you instead of what's left of you. Kasi pag sobrang exhausted tayo, ang hirap mag-function. Okay? When you are exhausted, your mind is exhausted. You cannot think well. You don't know yung emotions mo. Kung tama ba yung emotions mo. And nagkakaroon ka ng wrong actions. Tama? Kasi nga hindi ka okay. So, mas maganda yung i-clear mo yung self mo. Kasi may mga ganyan akong moment, mentors, minsan. Yung sobrang overwhelmed ako sa dami ng activities or so much on my plate. Alam nyo yon. Um, may one time na talagang, sige, labas muna ako, I walk, and then, yung gusto mo lang ng tahimik muna for a while. And then after that, pag recharge na ako, okay, game. Ganon. Yung hindi ka magre-rest ng matagal. Wag naman matagal, mentor. Wag mong tagalan. Okay? Wag kang tumambay doon. Sabi nga nila, sabi ng mga mentors, naririnig ko sa mga mentors, mag-rest ka pero wag kang tatambay. Okay? Wag mong tambayan yan. Balik ka. Kasi mas mabibigay mo yung best version mo kapag nakapag-rest ka din, no? Ayan. So ito, another one, practice resilience. Ito mga tips na lang po ito ah. Today I read that butterflies rest when it rains because it damages their wings. It's okay to rest during the storms of life. Ito yung sinasabi ko din kanina. But you'll fly again when it's over. So like what I said, no, wag tayong tatambay, no, when the storms of life is over. Kasi mentor, wala namang hindi natatapos na problema, no? Sa kung ilang taon ka po ngayon, hindi ko alam kung ilang taon po kayo. Ganyan din po yung taon na sinusustain tayo ni Lord, no? Ganyan din po yung taon na naka-experience tayo ng mga problema. Pero sa mga taon na yan, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Tama? Sa taon na yan, nalampasan mo yung mga problema na yon. So, ganun din. Walang problema na na future problem na hindi natin kayang lampasan. So kung ngayon medyo nangihina tayo, okay, sige, take some rest, but you have to get back on your feet and we have to fly again. No? Ayan. And this is the last slide. Ako, every presentation, gusto kong i-present to kasi nare-remind ako, no? Itong mga great things from the Lord. Okay? As you expect great things from God, remember these three things. Whether God gives you the desire of your heart or not, you have to keep a grateful heart. Number two, if there's a delay, see it as an opportunity to grow in patience. And number three, if you don't or if you can't understand things, don't lose hope because God has a plan. No, mentors, maraming salamat po. Yun lang po ang share ko sa inyo. Thank you so much for your time. God bless everyone. Thank you po, Mentor Medi and Mentor Agnes. Ayan. Thank you, Team Victors. Yan. Thank you very much, Mentor May. Sa very inspiring yung journey dito kay IAM Worldwide. At sa pag-share na rin po, no? Talagang napaka-powerful ng testimony niyo mag-asawa, no? At talagang natulungan kayo ng ating produkto. Talagang ipagpasalamat talaga natin dahil nakilala natin si IAM Worldwide. Maraming salamat, Mentor May, sa kahit maigsi man, pero puno ng kaalaman na, no, na marami kaming natutunan sa inyo ngayong gabi. Okay, mentors, please open your camera. Mentor Agnes, for a short message para kay Mentor May. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Pwede ba nating batuhan ng maraming puso ang Mentor May? Grabe naman po kayo, Mentor May. Saludo po kami. No, despite na napaka-busy po nito, nakita nyo kanina, di ba? Yung atada nung kanyang ginagawa, sobrang busy po. Sabi ko, grabe ako. So,
So si Mentor May pala talaga yung pinakatamang tao para dito sa talagang gabing ito. Ano? So Mentor May, maraming maraming salamat po sa time, sa heart na binigay niyo po ngayong gabi. Kasi para sa amin, hindi lang po ito basta academy. It was a divine reminder. Ano, ang dami pong tumatak sa akin. Ano, number one na dyan, stop selling, start helping. Number two, celebrate small wins. Number three, tulungan po talaga. Ano, walang iwanan dapat. Kasi ang tagal ng pagsasamahan natin. Number four, dito hindi ka nag-iisa. Ang dami talaga. Mentor May, binigyan tayo ng time pero wala naman siyang mapapala sa atin, di ba? Yung oras niya, napaka-precious po niyan pero kasama natin ngayon. Sabi nga niya, ang networking daw po ay hindi madali. Totoo naman talaga. Pero dapat po, ikaw po ay, pag andito ka na, dapat right yung heart mo, yung mindset mo, yung God's guidance. Kasi, makakaya mo talaga ito. Basta nandun yun. Ano, yun yung foundation mo. Actually, sobrang dami po naming natutunan ngayong gabi. Para sa akin, hindi ka lang po basta speaker, kundi ikaw po ay isang real mentor who truly cares. Kasi wala ka namang mawiwin para sa amin, pero andito ka po, ano, kaya po siguro napaka-consistent po, patuloy na nag-grow ang team. Ang daming challenges, ang daming yun, attrition, nararamdaman din, pero still, di ba? Isa si Mentor Mason, nakahit pa nga ng travel. So, ibig sabihin po, talagang totoo. Ano yung malasakit kasi nga hindi ano walang pag-iimbot. So, yung blessing talaga overflowing and we thank God for your life. We honor your time na binigay niyo po sa amin, yung love, yung wisdom po na binigay mo sa pagpapakita mo dito ngayon sa amin. Nalip po talaga ako, especially ako po. Sabi ko nga, itong ganitong mga training, hindi lang to para sa mga mentors na kasama ko. Ang dami pong nag-support ngayon, nakakatuwa. Ano, kahit po ibang aming mother mentor na dito rin. At mga top mentors. At yun po yung maganda sa IM Worldwide. Sabi ko nga, wala po ditong isang team lang. Tayo po talaga ay iisang team. Kahit pa hindi tayo iisang linya, no? So, yun po yung maganda. And, pwede ko bang, gusto ko lang pong i-present muna. Ay lang ba? Bago ko po ito. Present ko lang po yung kaya pa lang po naming, for sure makikita naman kita sa June 22. So, this certificate of appreciation, ito po ay presented kay Mentor Maylene Aquino in grateful recognition for generously sharing your wisdom, experience as one of our guest speaker in Team Victor's Worldwide Elite Academy. Maraming maraming salamat po sa time, sa love na ibinigay niyo po sa amin. At sana po ito po ay maulit. Hindi ko po alam kung kailan ako makakabawi, pero for sure makakabawi din po ako. Maraming maraming salamat po, Mentor May. And okay lang ba na tawagin po natin yung magbibigay ng panalangin para sa ating special guest? Actually, ito ay first timer, pero sabi ko nga, ito po yung tamang tao na magpipray para kay Mentor May. Tawagin naman natin si Mentor Maria Nanette Laurino from si Mentor ano ay from Albay ba? May Mentor Celito. Go Mens Nanette. Mens, wala kang sounds. Oh, yeah. Miss? Hello? Okay na po? Yan, Mens. Okay na. Okay na, Ah, men. aming Ama sa Langit, lubos po ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan. Dahil ngayong gabi, binigyan niyo kami ng napakagandang regalo, ang presensya at buhay na Mentor May.
Salamat po sa pagkakataong makasama namin siya, makarinig ng kanyang kwento, karunungan at inspirasyon. Tunay po na napaka-bless ng Team Victors dahil sa kanyang bukas palad na nagbabahagi, pagmamahal at dedikasyon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo si Mentor May. Patuloy niyo po siyang samahan, gabayan at puspusan ng pabor, wisdom at direction sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay bilang anak mo, bilang ina, asawa at leader, kaibigan at tagapagsilbi sa maraming tao. Pagpalain mo rin po ang kanyang pamilya. I-bless niyo po ang kanyang kalusugan, relasyon, finances, at lahat ng kanilang mga pangarap. I-cover mo sila ng iyong banal na protection araw-araw. Lord, palalimin mo pa ang calling niya. Gamitin niyo po siya bilang mas malawak na daluyan ng pagpapala na kung paano na-touch kami sa mga salitang pinitawan ngayong gabi. Mas marami na po ang nabuksan ang puso, mata, at isip dahil sa kanyang testimony sa buhay. Itaas niyo po ang kanyang buong team na sama-sama nilang maranasan ang tagumpay na may purpose, may impact, at may kalakip na pagmamahal. Bigyan niyo po sila ng unity, excellence, at fire para patuloy na maglingkod at magbahagi. Salamat po, Panginoon, sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. At salamat dahil si Mentor May ay hindi lang leader, kundi isa pong biyaya at inspirasyon mula sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Okay, bago po tayo magtanungan portion, Mentor Maria Nanette, thank you very much. Mag-picture muna po tayo. Okay, Welcome teka lang po. po ha. Thank you, Mens. Ayan, nakapin po ang Mentor May ngayon. Pwede po kayong magpa-picture. Parang totoo ang kasabihan, lahat yata ng May ang gaganda. Eto na po, pwede bang pa-heart naman dyan? 1, 2, 3. Okay, punta naman po tayo. Isama natin ang Mentor Medi, kasama ni Mentor May, para may remembrance naman ang Mentor Medi. Wait lang po ha. Okay, yan. Okay, 1, 2, 3, Mentor Medi at Mentor May. Kung kayang lumabas, labas po kayo. Ayan. Proceed naman po tayo sa gallery. Yan. Patrol naman ng heart. Yung kayang lumabas, salamat ng madami. 1, 2, 3. Ay, medyo madami-dami pala to. Teka lang, hindi ko makita ang iba. So, thank you very much po sa lahat ng pumasok. At back to you, Mentor Medi. Ayan, thank you, Mentor Agnes. Mentor May, meron kaming ilang katanungan. Pwede po ba? Sige po. Okay, umpisan ko na po, ano? Ano pong mindset nyo ang tumulong sa'yo para hindi sumuko kahit maraming rejection, no pay-in, at walang naniniwala sa IM? Thank you for that wonderful question. Yes. Mentor Medi, ever since kasi, very optimistic akong tao. So, kung itatanong mo yung mindset ko, kahit batuhan mo ko ng challenges, Mentor Medi,
alam ko may solusyon yan. Alam ko, alam ko na kaya ko lang pasan yan. So kung na-experience man natin ngayon yung wala tayong pay-ins, ganyan, that too shall pass. Okay? Hindi yan mag-sustain na ganyan na lang forever. Time will come na malalampasan din natin yan. I'm sure may experience at may experience natin kasi lalo na no tayo mga bago pa lang naman no nagbi-build pa lang ng team. Di pa naman ganoon kalaki yung team mo. Pero alam mo mentor, as long as hindi ka humihinto, as long as magtutuloy-tuloy ka, malalampasan at malalampasan yan eh. So yun, continue lang po. Wag lang na naka-experience ka nito, hindi ka nakapag-pay in ngayon, next month ayaw mo na. 'Di ba? Baka pala next month after 2 months doon pala ibibigay ni Lord yung mas maraming pay-ins mo. Eh kaso umalis ka na, 'di ba? So let's ano lang, um have that positive mindset at all times. That too shall pass. Yun lang po. Yun. Yan, thank you, Mentor May. Talagang positive mindset lang, tsaka tuloy-tuloy lang, no? Walang bibitaw talaga. Okay, meron pa ba? Sino pang gusto magtanong sa inyo? Samantalahin na natin habang andito si Mentor May. At lahat may kasagutan kay Mentor May. Kay Mentor Mary Grace. Hello po, amazing morning and amazing evening everyone. Hello po Mentor May. Ang question ko po Mentor, paano niyo po hinahandle ang mga downline niyo po na nawawala ng gana or lumalayo sa system po? Hello, mentor. Anong name mo? Sorry. Hindi ko Mentor Mary Grace. Tama ba? Ayan. Mentor Mary Grace, ito Kasi nga, sabi ko nga sa'yo kanina, hindi pa naman ganun karami talaga downlines ko. Dahil nga ako ay bagong-bago pa lang ang team ko din. Pero paano ko hinahandle? First, kailangan kasi maramdaman nila sa'yo yung compassion mo as a leader. Kung nawawala yung team mo, kamustahin mo. 'Di ba? Hindi yung nawawala siya, ikaw as a leader, wala ka ding gagawin. So ako, personally, no, ask mo, how can I pray for you? Kamusta ka? Kung malapit ka lang sa kanya, pasyalan mo. No? Invitein mo for coffee. Kasi ganun ka lang naman din makikipag-reconnect eh. Ngayon, kung ginawa mo yung part mo, tapos wala pa rin talaga, then yun, surrender mo na kay Lord. No? Kasi, like what I said kanina, no, hindi mo naman hawak yung mga utak or mga, alam mo yon actions ng mga leaders mo eh. Basta, gawin mo yung part mo, try to reconnect with them. But if it doesn't work really, and if they're really not interested with the business anymore, then surrender it to the Lord. No? Just do the part that you can do, the rest, surrender mo na. Ayun po. Yun lang yung sa akin, ha? Yun yung ma-advise ko. Pero Thank kung you po, kaya mo, Mentor May. pero kung hanggang kaya mo pa, mentor, kung nakikita mo naman talaga na baka may pinagdadaanan lang, just be patient. No? Kasi may mga, based doon sa mga kwento ito ng mga mentors natin, no? May mga iba din kasi naman talaga na humihinto, pero bumabalik din. No? Yun kasi hindi ko pa na-experience. Kasi nga hindi pa ganun kalaki yung team ko. Pero based doon sa mga kwento ng ating mga top mentors, antayin lang natin sila kasi maybe may pinagdadaanan lang, no? Kasi mahirap din naman, minute mo na siya one time, tapos kukulitin mo na naman siya, kukulitin mo na naman. Baka kailangan ng tao ng rest din. Or kailangan niyang, alam mo yon mapag-isip-isip din. So, just do the first step, and then, yun nga, like what I said, um, let that person think or ano mo na, take some rest. Baka kailangan niya lang yun. Ayun po, yun sa akin. Thank you po, Mentor May. Yan, thank you ulit, Mentor May. Meron pa bang ibang katanungan, mga mentors? Yan Okay, so, Mentor isa. Agnes. Hi, Hi, Mens. Mens May. Mm-mm. Tip lang po sana, ano po yung mga
offline strategies na ginagawa mo na sa tingin mo ay effective pa rin ngayong panahon na ng digital? Okay, Mens. Ako kasi, okay, since nung nag-start ako kay IAM, never pa ako nag-ads. Hindi pa talaga ako gumagamit ng FB ads. I think most of our leaders, no, talagang FB ads yung ginagamit. Ang sa akin kasi, well, ito yung pinapractice din namin sa Team Shera ha. Mas nakikita namin na mas nagiging leader ang isang leader kapag nakikita mo talaga siya face to face. Mas nabibuild mo siya as a leader. Kung ikaw, minimit mo talaga siya. Kunyari, puntahan mo siya, pupuntahan mo talaga eh. May ganong effort kami na para ma-feel din ng tao na yon na talagang, alam mo yung nandun yung sincerity mo, na imit siya. So kami, Mentor Agnes, ngayon na lang din nag-start si La Mentor Raf din mag-try ng online. Pero ever since nag-start po kami, offline talaga kami most of the time. So, ang ginagawa namin yan, visit, kung kaya namin puntahan, malalapit na provinces, pupuntahan talaga namin. Intentionally, ginagawa namin yan. Yung Davao, pinupuntahan ko talaga. Pinuntahan ko din yon kasi nga, mga kaibigan ko yung mga yon. Ayoko na kausapin ko sila online. Iba kasi pagka online mo siyang kausap, iba din yung mafe-feel nila kapag ikaw, personal ka nag-visit doon. Mararamdaman kasi ng tao yun, di ba? Na nandun yung sincerity mo to really help and to really share kung ano man yung gusto mong i-share sa kanya. So kami, mas nag-work sa amin yon mentor. Ayun po. Okay, thank you very much again, Mentor May. Sino pa po ang gusto magtanong? Mga mentor, samantalayin na natin ito. Wala itong bayad, libre lang ito. Sige na mga mens. Tanong-tanong na kayo. Oh. Meron pa? Okay, Mentor May, isa na lang po, ano? Meron pa po akong katanungan sa inyo. Isa na lang po, halas na po ito. Paano nyo po tinuturuan yung mga bagong miyembro nyo na gawing business, kahit super busy, ano? Ikaw o sila man, pareho kayong part-time din, ano? Paano nyo po tinuturo ito sa mga bagong miyembro nyo? Ayun. Thank you for that question, Mentor Medi. Kami sa team, okay, kasi sinunod ko lang din naman yung tinuro sa akin ng mentors ko. Kasi kami, every time na may bago kaming pay-in, kunyari, na-meet ko na yan, no? Nag-pay-in yan, mens. Ang gagawin namin, manual protocol na agad namin yan. Right away. Kung kaya mong i-manual protocol mo na. Para at least, alam mo yon meron ka ng one step ahead dun sa tao na yon. So, pinaka-importante din, kung ikaw, at katulad yan, sometimes hindi naman ako nakaka-attend ng IBC every day. No, hindi naman ako nakakapunta talaga. Endorse mo siya, endorse mo yung bago mong leader dun sa iba pang leaders, top mentors. Kasi para kapag meron pong mga events or merong mga activities sa IBC, dahil kilala na siya, hindi na siya mahihiyang pumunta doon kahit wala ka. No, mas maganda i-endorse mo siya right away. Kung kaya mo ipakilala kahit via Zoom lang yan, at least ma-recognize niyo yung mga top mentors. Para kung magkakaroon man, or pati yung mga cross lines ng mga ibang leaders, para kung magkakaroon man ng activity, kahit wala ka doon, mapapunta mo siya. Kasi importante, ma-expose mo siya eh. Ma-expose mo siya doon sa trainings, sa seminars, or sa mga events, lalo na. No? Importante yan. Pero kung kaya mong pumunta at may time ka naman, puntahan mo. Kasi ako naman, pag may mga, usually kasi ang mga big events namin every Saturday, wala naman ako ng homeschooling yan. Kaya kong pumunta niyan. Kung wala akong practice sa church, pupunta talaga ako. Pero kung wala talaga, mas maganda, endorse po. Pinaka-importante. Pakilala mo na yung top mentors mo, mga leaders nyo, para hindi siya mahiya, hindi siya mailang. Ayun. Ayan. Thank you, Mentor May. No? Meron pa tayo isang question dito kay Mentor Hani yata ito. Yes Sabi ni po. Mentor Hani, question niya po ay, paano naman kung mismong member ang ayaw magpapunta?
Laging ang reason ay di pa ready. Pinipilit nyo pa ba i-visit? Ano? Parang ako to mentor, honey, ah. Ano yun, Mens? Kapag kunyari yung leader mo ayaw pumunta. Tama ba? Kapag siya mismo ayaw pumunta sa events? Kami, Hindi, Mens. Ano po? Tama ba? Tama ba yung paano pagkakarinig ko? naman kung mismong membro ang ayaw magpapunta? Ah, Laging ang okay. reason di pa ready. Oh. Pinipilit, pinipilit niya pa raw po na ano, sabi niya, Pag ganun, Mens, gulatin nyo. So, gulatin nyo. Yung hindi niya alam, pupuntahan nyo siya. Wala na siyang kawala. Hindi pa ganun, Mens. Sa amin, ano ba, may experience na kaming ganun, yung ayaw magpapunta. So far, Mens, yung sa amin, parang wala naman kasi kung na-experience na ayaw magpapunta. Usually, magkikita kami talaga, pag pumunta, punta ka dito, papupunta talaga. So far, wala pa naman yung, sa akin ha, wala pa naman akong leader na, ay, huwag mo akong puntahan. Wala pa naman po. Kaya, kung sa akin yun mangyayari, pupuntahan ko siya, hindi ko napapaalam sa kanya. Uy, nandito ako sa harap ng bahay mo. Ganyan. Tapos dalhan niyo siya ng something, mens, para hindi niya kayo mapaalis. Ayun po. okay, Mentor May, thank you again. Ano, meron So, pa ba? O wala na? Okay na. Okay, maraming salamat Mentor May sa thank you po. precious time mo na inilaan para sa amin dito sa Team Victors. Maraming salamat po. Okay, Yan mentors, po. open your mag-unmute tayo para tayo magpasalamat kay Mentor May. Thank you, Mentor May. Thank you po, Thank you po, Mentor Mentor May. May. Mentor May. Thank you po. Thank you po, Mentor May. Ingat po kayo. God Thank you, bless Mentor everyone. May. Thank you po. Thank you po, Mentor May. Maraming salamat po. Bless po. Okay, mentors, wag mo na kayong aalis. Tayo ay mayroon pang second part ng ating meeting ngayon. Okay, ito yung ma'am. Meeting after meeting. Okay, hihingan natin ng mga takeaway ang mga nasa loob, ano? Pakilala lang po. Pakilala, background, sino pong paano kayo natulungan, sino naka-invite, testimony, at saka yung pinakaano natin, yung ating takeaway kay Mentor May. Okay, ako po muna pala, no? Uunahan ko na nga pala, no? Ako po ay si Mentor Medi Alonso. Meron akong traditional business. Small business lang ito. Ako po ay taga Silang, Cavite. Nakilala ko sa IIM Worldwide dahil sa aking angel mentor, Mentor Honey Leolila Culyarin, sa pamamagitan ng kanyang FB page. No, nakilala ko yung napakagandang produkto ni IIM Worldwide at natulungan ng pamilya ko ng produktong ito. Kaya inaral natin at ito ngayon, no, na andito tayo ngayon sa KIM Worldwide, no? Ginagawa nating business sa IIM Worldwide. Okay po, ang takeaway ko, no, o natutunan ko kay Mentor May, talagang dahil meron tayong magandang produkto, kaya dapat talaga i-share natin ito para makatulong tayo sa saka yung pinaka-importante yung mga events na, no, lalo na yung paparating na events natin sa Sunday, yung ating elite executive event, ano, wag kayo papayag mentors na hindi kayo makakapunta dahil ito ay talagang dito natin malalaman na, no, dito natin talagang ang culture ni IIM Worldwide ay talagang napakaganda, no? Doon natin makikita yung iba't-iba't nating mga top mentors, crossline man yan kasi pwede tayo makapamiso sa kanila. Ano? Tsaka yung ating yung beyond the struggle ni Mentor May, no? Yung talagang more struggle talaga, no? Pero need natin magpatuloy, no?
dahil meron tayong goal na makukuha rito kay IAM Worldwide, no? Meron tayong goal na kailangan natin yung ating mga yung pamilya natin ano na mabigyan natin sa ng magandang buhay ano. At from negative si Mentor May to positive mindset siya no dahil lagi siyang uma-attend ng ganitong training, consistent niyang ginagawa ito kaya dito niya nalaman ano kung paano talagang napakaganda pala talaga na yung kumplan o yung ano ni I Am Worldwide ano. At saka yung ating kaya dapat talaga positive lang ano at saka and drive mindset lang daw dapat. Okay? Dito rin ano focus din tayo sa ano sa pagtulong ano yung mga common challenges na gagawin natin. Wag daw puro commission lang ang ating nasa isip ano. Dito talagang na ah, tutulungan natin ang ating yung pinaka-mindset natin dito. At huwag daw mamimili ng taong tutulungan dahil tayo ay ano ba tawag sa atin? Mga ahente tayo ng pag-asa ni I Am Worldwide. Okay? Yun lang po, mentors. Thank you. Sunod po, sino pong magbibigay ng kanilang takeaway? Mhm. Sino yung mga baguhan natin dito? Mentor Ofelia Rigunan. Amen. Pwede ka bang mahinga ng takeaway? Kung ano pong natutunan nyo kay Mentor May? Mentor Ofelia. Okay. Baka nahihiya lang si Mentor Ophelia. Ayun. Okay, Mentor Consi David. Mens, pwede ka bang mahinga ng takeaway nyo? Kung anong natutunan nyo kay Mentor May ngayong gabi? Hello, Mens. Okay. Mentor Mary Grace, nandiyan ka pa ba? Takeaway Yes, nga. Mentor. Malupit mong takeaway dyan. Okay, okay. Sige. Hello, amazing evening again. Amazing morning, everyone. My name is Mary Grace Almares from Batangas City. At ang nag-invite po sa atin ay si Mentor Agnes. Bakit tayo naging member dito sa IM? Kasi una sa lahat, naging maganda ang produkto. Naging sold out po tayo sa produkto kasi nakatulong ito sa family ko, lalo na sa kapatid ko na may PCOS, 10 years silang hindi magkaanak. But in 8 months. Imagine nyo, taking barley consistent po. Kami po ay nagkaroon ng baby barley na si Gavin Maverick. Ayan po. At sa mother naman po namin, may gallstone siya, pero hindi po natuloy ang kanyang operasyon at ngayon po siya ay talagang okay na. And yan, at ano po yung takeaway ko? Yung tatlong T, sabi nga, yung TEA, which is, right thinking. Dapat meron tayong right thinking, right emotions, at saka right actions. Ayan. So, medyo tinamaan din tayo dun sa tinatawag na, sabi ni mentor na, di ba may mga struggle tayo, lalo na yung time management. Dahil tayo nga po ay isang empleyado, doon po tayo nahihirapan talaga. Pero sabi nga po, kung kung may dahilan, kung ano tawag reason ba natin, kung marami tayong mga reason, iisipin natin na parang hindi naman natin kaya as empleyado, pero nagagawa po natin si IM dahil wala naman po, ikaw mismo yung nag-iisip or gumagawa ng reason kung bakit hindi mo to nagagawa. Pero dahil tayo ay thankful na tayo kasali dito sa IM, at the same time po, marami tayong mga partners na pwede nating matulungan. Dapat pala po talaga na hindi ka lang uh,
hindi ka lang nagbebenta. Lagi, maging blessing po tayo sa bawat isa. At my name is Mary Grisel. Ayan, thank you, Mentor Mary Grace. Kahit na mahina ang net, nalaban talaga ang Mentor Mary Grace. Thank you, Mens. Mens, may top share ba tayo ngayon? Nandito ba si Mentor Mayla? Okay. Aha. Hindi pala si Mentor Mayla ngayon. Okay, mentors, dito na lang siguro natin tatapusin ang ating academy. Mentor Agnes, meron po pa ba kayong masasabi? Short message? Okay. Share ko lang po yung aking pay-ins. Alam ko, isa yan sa struggles nating lahat. Medyo mahirap magpa-pay-ins ngayon. Kahit ako po, nahihirapan. So, ang ginagawa ko lang po, katulad ng binigay ko po dun sa aking 90-day burn sa aking mga kasama, yung pagpa-follow ups. Pangangamusta sa mga members na, lalo na yung mga hindi ko na nararamdaman, kahit hindi sila patuloy na nagpaparamdam, still kinakamusta ko po yung mga yan. Lahat po ng nakikita ko sa genealogy ko, hinahanap ko po talaga yan. Kung yan po ay galing sa spill ni Mentor Honey, tinatanong ko po yan kay Mentor Honey pag hindi ko po makita. Kasi 'di ba, mostly tayo ay sanay sa FB. Kaya ikaw, tingnan mo po yung genealogy mo. Kasi kung marami ka na pong nakikitang tao diyan, pwede mo po yung kumustahin. Dahil part po yan ng inyong umbrella. Hindi lang po yung mga napa-direct mo. Kasi kung makikita nyo ha, kung matagal na kayo, especially yung mga nasa side ng Tita Inda, Tita Medi, ang dami yan spill. Isa yun sa bagay na nakakalimutan natin. Akala natin, ay bakit wala na akong makausap? Kasi isa yun sa pwede nyo ring mag-connect kayo. Ano po? Plus, ako po, more on follow-ups po ako. Kaya naman po, meron po akong isang ipon. Kung hindi talaga kaya, ay di ipon. Ako po ay ipon copper. Napadala ko na sa Samar. Kanina yung isa. Ang pag-ipon po ang ginagawa ko, 1,000 per box. So, katulad po nun, pinadala ko na yung 6 boxes, nagbigay muna ng 3,000 kasi nasa ibang bansa, talagang walang-walang pera, nasa Saudi pa, medyo delikado nga daw doon. So, pinayagan ko na para lang makasimula ng pag-inom ang kanyang ina. Kasi napakatagal ko na pong inaalok noon. Nakauwi na siya, nakabalik na uli sa ibang bansa. Ngayon, binalikan uli niya ako. Talagang kailangan na daw ng kanyang ina. So, hindi natin intention na kung kailan malalang malala na, saka lang tayo maisip. Maganda pa rin sana na noon pa, hindi pa masyadong malala. Naramdaman na tayo. Kaya dapat magparamdam tayo lagi. More on follow-ups po talaga. Tapos yung isa naman, again, ito rin ay naging katrabaho ko sa SM. Ipon silver naman po siya. O hindi rin kaya, ay sige, ipon. Kung ano yung kaya at kaya po ang kagandahan na tayo ay may stocks. Dapat may stocks ka kasi kung yan ay mag-iipon, pauunahin mo kasi yung stock sa kanila. At syempre, hindi naman tayo magbibigay sa alam natin na hindi naman po, walang kakayahan na maibalik din. Kung nangako siyang ibabalik, go. Kung talagang walang pambigay at bigay, ibang usapan kasi yon na hindi nababayaran. So, yun lang. Iba, pag may stocks ka, pangalawa, more on follow-ups po talaga. Kasi for sure, marami dito ay matatagal na. Baka lang nakakalimutan yung kumustahin yung mga dati nyo nang inalok. Wag niyo pong hayaan. Kahit once a month, kasi sa dami na nating inalok, di ba? So, dapat once a month, makamusta mo man yan. Hindi man tungkol sa barley agad, kumustahin mo lang. Tama si Mentor May. Ano, lalo na pagdating sa leaders, kumustahin nyo, tanungin nyo kung paano nyo siya maipag-pray, makakamusta. So, yun lang po, more on follow-ups lang po talaga ang sikreto.
Tawagin na lang po natin si Mentor Abigail Balaguer para sa ating closing prayer. Thank you very much. Ayan, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong gabi na kaalaman ng inspirasyon. Dinadalangin po namin na matagumpay na takbo ng aming Victor's Elite Academy. Pagpalain niyo po ang aming speaker. Bigyan niyo po sila ng lakas, pahayag at pabor mula sa inyo. Basbasan niyo po ang bawat team member, top mentor, at sa buong mundo na I Am Worldwide Company. Naway ang bawat isa sa amin ay maging daluyan na liwanag at pag-asa. Inaaalay din po namin sa inyo ang mga taong hindi pa po bahagi ng aming team. Gabayan niyo po sila at ihanda ang kanyang puso at tanggapin ang mga biyayang nakaabang. Patuloy niyo po kami buhusan ng karunungan, pabor at pagpapala. Nang sa gayon ay mas lalo kami maging blessing sa mas maraming tao. Kayo po ang patuloy na kumilos sa aming buhay, pamilya at negosyo. Kayo po ang aming lakas, gabay at tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, thank